Mananatili akong may pasensya at kalmado kaugnay sa mga bagay na ito at ibang bagay pa darating. Hindi dapat nagpapakialaman habang pinagtatanggol ko ang kapangyarihan, karapatan at prerogatives ng Senado. Ayaw ko sana, pero yun nga, may usapan kami. My commander, I'm so sorry. We lost the war. I failed to win the war for you. Nahiya ako sa kanya. 15 majority votes ang nakuha ni Senate President Chis Escudero mula sa ipinaikot na resolusyon para sa pagpapalit ng liderato. Yan ay ayon mismo sa bagong majority floor leader na si Senator Francis Tolentino. Kabilang sa pumirma dito ay ang mga PDP laban senator kasama si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Nagkahapon lang ay pinuri pa ni Senator Zubiri dahil sa pagsuporta sa kanya. Sa ilalim ng bagong liderato, ilinanggi ni Tolentino na magiging rubber stamp ang Senado ng Malacanang dahil sa usap-usapang may malaking papel ang palasyo sa nangyayari ngayon sa Senado. It has to be proven pero hindi siguro rubber stamp ang Senate. Nakita nyo, may sinabi si Senate President kahapon na i-stop nga niya muna yung roadshow hearings ng economic provisions, di ba? Is that a sign of being a rubber stamp? Si Senate President Escudero ayaw ng patulan ang mga nasabi ni Zubiri kaugnay sa pagpapalit ng Senate leadership. Mananatili akong may pasensya at kalmado kaugnay sa mga bagay na ito at ibang bagay pa darating. Aminado naman si Escudero na nung nakaraang linggo lamang ay nagkita-kita sila ng ilang congressman pero hindi anya napag-usapan ng Senate leadership dahil hindi daw dapat nakikialam ang Kamara sa Senado at gayon din ang Senado sa Kamara. Hindi rin daw dapat mauwi sa personalan ang diskusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi dapat nagpapakialaman habang pinagtatanggol ko ang kapangyarihan, karapatan at prerogatives ng Senado. Hindi rin natin dapat pakialaman ang Kamara at kung anumang diskurso at debate meron sa pagitan ng Kamara, sa pagitan namin sa loob ng Senado at sa pagitan ng mga mababatas. Sana panatilihin pa rin yung tamang level ng diskurso at hindi bumaba sa personal. Samantala, si Senator De La Rosa nagpaliwanag naman kung bakit siya pumirma sa resolusyon para sa pagpapalit ng Senate leadership. Among us three magkabats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with, ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami. Pero nilinaw ng senador na bago pa lumapit ang grupo ni Escudero ay nakakuha na ito ng sapat na boto na nasa 14. Sinabi naman ni De La Rosa na gaya ni Zubiri ay heartbroken siya sa nangyari. Humingi pa nga ito ng pasensya kay Zubiri. My commander, I'm so sorry. We lost the war. I failed to win the war for you. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Nagigilty rin daw siya sa lumalabas na balita na ang pagdinig ng Senado sa PDEA leaks ang dahilan ng pagkakatanggal kay Zubiri bilang Senate President. Samantala sinabi naman ni Estrada na si Escudero ang unang tumawag sa kanya para sa hangarin itong maging Senate President. I received a call from Senator Escudero 3 days ago three days ago, and he wanted to talk to me personally, so I agreed to talk to him, and he intimated to me that he was interested in the Senate presidency, and then of course I was asking a lot of questions, and I agreed. Inamin ni Escudero na siyang gumawa ng hakbang para mapalitan sa pwesto sa Zubiri. Ang ilan pang mga senador na sumuporta kay Escudero ay sina Senator Alan Peter Cayetano, Lito Lapid, Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Bong Revilla Jr., Senator Raffy Tulfo, Senator Robin Padilla, si Grace Poe, Senator Cynthia Villar at maging ang kanyang anak na si Senator Mark Villar.